kauna-unahang expo sa Japan noong 1970. Tara, bisitahin natin. Konnichiwa, good morning, magandang umaga. Sobrang ganda nga ng weather ngayon. Hindi ganun kainit, hindi rin ganun kalamig. Sa mga bago nga pala dito sa aking Facebook page, ako pala si Flordelina, isang international school teacher dito sa Japan. Alipin ang salapi dito sa Japan pero walang naiipon kasi kain ng kain at gala ng gala. Ay tulad nga nito, nasa kakascroll ko ng TikTok na kahit maluwa-luwa na yung mata ko. So ayan, may nakita na naman. So World Expo nga ito noong 1970 dito sa Osaka. Medyo malayo-layo nga ito sa pero dahil lakwat tayo for the go. Pero syempre hindi man tayo makalakwat siya kung tayo patamad-tamad. Kaya kunwari sipag-sipag na lang muna ako dito para worth it din yung pagpunta doon at yung gastos. Para sipagin din si Dudong Michael na samahan tayo. Kaya hindi man tayo makabiyahe mag-isa. Baka hindi sa Osaka ako makarating, baka sa Pilipinas. Ay, sana nga. So fast forward, nag-ready na nga ako. Nag-ayos din naman ako kahit papaano. Pag sa bahay talaga, wag nyo na ako asahan mag-ayos ha. So ito, may inasikaso lang kami na saglit. Pero ay nako, kinikilig ako. Syempre para sa special day yan. Sa wakas, nagsimula na rin kami mag-navigate ng ruta namin. Pagkalabas nga namin ng apartment, ito kaagad yung bumungad sa amin. Ito pala yung maingay simula nung umaga pa. Nagtataka kami kung saan nanggaling. Yung pala, may sports day na naman. Parang araw-araw dito may sports day sa Japan. Hindi natatapos. So, andito na nga kami sa train station. Pangalawa na pala ito. Itong pink nga pala na tinatayuan ko ay para sa mga babae. Kung makikita ninyo, walang sign yung iba. Parang pinaka-notice na lang talaga na yung area na yun ay para sa mga babae. Pero of course, pwede ka namang pumila kahit saan. Yun lang kasing kagandahan dito sa Japan. Talaga sinusubukan talaga nilang ma-organize lahat kung pwede. At saka disiplinado rin talaga ang mga Japanese. Mahaba-haba ngayon naging biyahe namin sa train na to. Pero okay lang, di naman naging masama. So dito na nga kami sa parting Osaka banda. Lilipat na naman kami ng panibagong tren. So pagkatapos nga nito, bali may isa pang transfer. Yes, medyo malayo-layo din talaga siya. Halos 1.5 hour yung train travel, hindi pa kasama yung lakad. Sana lang nga worth it. So pagdating nga namin, nag-decide kami na kumain muna for our lunch. So nakita nga namin tong Korean restaurant na ito pagkalabas namin doon sa station. At guys, ito na ata yung pinakamasarap na fried chicken na natikman ko. And in fairness, sobrang mura niya. Bali, 1,800 plus yen lang ito. Around 680 plus lang. Sobrang sarap na. Nakakalungkot lang kasi wala pala silang branch sa Pinas. Pagkatapos nga namin kumain, dumiretso na kaagad kami dun sa last station. Actually, hindi na rin naman siya ganun kalayo. Mga siguro 20 kilometers. Pero sa totoo lang talaga guys, hindi na talaga yan sobrang layo sa akin. Dati, grabe, 1 kilometro pa lang, pagod na ako para na ako mamatay. Pero ngayon, nako, kahit isang bundok pa yan, walang-wala na yan sa akin. O diba, ang yabang. At ito na nga guys, finally nakikita ko na yung tower. Dali-dali na nga kami pumasok. So bali, nagbayad na lang kami ng entrance fee na 260 bawat isa sa amin. Or around 99 pesos. So sa halagang 99 pesos, malilibot mo na yung buong Expo 1970 Commemorative Park. May mga area lang at activities na hiwala yung bayad. Like kung papasok ka dun sa building na merong exhibit or sa mga festivals. So hindi na kami pumasok dun sa building kasi nasa 1,000 yen yung entrance fee. Libot-libot na lang kami, din nakita namin itong event na ito. Isa ito sa mga festival dito sa area na to. Bali, meron lang silang entrance fee na 500 yen. Or 190 pesos. Actually, wala ka naman masyadong makikita maliban dun sa mga taong nagtitinda ng iba't ibang mga halaman, mga craft, at yung mga taong nagka-camping. So, naglibot-libot na nga lang kami at sa puntong ito, medyo na-disappoint ako kasi akala ko itong area na to is flower garden siya. Pero dahil nga siguro hindi talaga season na ngayon ng mga bulaklak, karamihan, so ito lang yung naabutan namin. Pero syempre, dahil matigas yung ulo natin, hindi ko susukuan yung mga nakita kong video sa TikTok. So, nagpatuloy na nga kami sa paglalakad. Meron din palang concert, mga pagkain dito sa bandang dulo at marami pang iba. Sobrang sarap sanang mamili. Pero dahil nga hindi naman kasama to sa budget namin, so wala tang magtingin na lang. Kaya naglakad-lakad na lang rin talaga kami. Makita ko lang talaga yung mga bulaklak na nakita ko sa mga TikTok videos, okay na. So tawang-tawa nga ako sa sarili ko kasi sa kalayuan, akala ko talaga tong orange na to, yun yung mga tulips o yung mga bulaklak. Ay sos, bakod pala. So parang nawawala na ako ng pag-asa. Kaya yung ginawa ko na lang, nung nakakita ko ng mga native na sunflower, nagpa-picture na lang ako at saka kinunan ko ng mga picture yung mga nadadaanan namin mga bulaklak. Actually, wala ka na rin talaga masyadong makikita na nanggaling sa Expo 1970. Yung mga pavilion ng iba't ibang bansa, wala na. Kasi almost 50 years na rin naman talaga. Tsaka baka hindi rin pang matagalan yung iba. At itong mga tren na to, hindi ko alam kung dati nang meron ito or dinagdag na lang rin. So, natapos na nga namin yung kabilang side. So, nag-decide kami na puntahan yung kabilang side. At ito na guys, sumakses ang person. So, parang ganyan din yung reaction ko na halos gusto kong tumakbo dahil sa sobrang saya at excitement. Finally, nakita din namin at hindi ako nananagin. Yes guys, sobrang hilig ko sa bulaklak. Ito talaga yung pinaka-happiness ko talaga. Syempre maliban sa pera, it feels like heaven for me. Ang OA,
O diba, buti na lang di ko sinukuan. Pero anyway guys, sobrang ganda ng place. Kung mahilig ka sa mga bulaklak, nako for sure mai-enjoy mo din to. By the way guys, nasa 2,550 yen or 971 pesos nga pala yung total ng nagastos namin bawat isa sa amin. So yun yung isa sa mga magagandang bagay na nakikita ko dito sa Japan, na anytime na gusto mong pumunta sa mga lugar na katulad nito, sobrang dali. Bukod sa madali ng magbiyahe, hindi rin ganun kamahal yung expenses mo kapag nagta-travel ka. Syempre maliban na lang kung magbubook ka ng hotel o nasa mga tourist destination ka talaga. Pero so far, yung mga ganitong lugar, sobrang dali lang at hindi ganun kalaki yung gastos para mapuntahan yung mga lugar na to. Which is sobra ko talaga na-appreciate dito sa Japan. I love traveling and connecting with the nature is one of my favorite things to do. It might be expensive to visit sa mga tourist spots here, but Japan always has something to offer you. Kahit saan ka magpunta, meron at meron kang bagong madidiscover. And I always believe that it's not always necessary to have luxury trip to enjoy. As long as your destination gives you peace, it calms your mind and refreshes your body. That's the real luxury of traveling. Para sa aming mga expat dito sa Japan, may kasabihan nga kami na you may forget you once traveled in Japan, but you will never forget you lived once in Japan. Ayun lang, salamat hanggang sa susunod. Sayonara. Sasaya ka na.